Maraming Katoliko po ang may rosaryo, ngunit kakaunti ang tunay po na nakakaunawa kung gaano ito kalakas bilang spiritual weapon. Ayon po kay Father Gabriel Amort, dating Chief Exorcist ng Roma, isa ang rosaryo sa pinaka kinatatakutang panalangin po ng demonyo. Pero bakit? Dagdag pa po ni Father Gabriel, walang demonyo ang makakayanan ng rosaryo. Napakalaking pahayag po ito. Pero bakit kaya? Ano ba talaga ang rosaryo? Bakit may mga possessed individuals na sumisigaw kapag ito ay dinadasal? Bakit ito paulit-ulit na inirerekomenda ng mga santo? At higit po sa lahat, biblical ba talaga ito? Ka-curious, ang sagot po ay maaaring magbago po ng paraan ng iyong pagdarasal magpakailanman. Now, bakit may mga ganitong patotoo? Maraming tao po ang nagtataka, bakit may mga exorcist na nagsasabing napakalakas ng rosaryo? Bakit sa libo-libong exorcisms, paulit-ulit nilang binabanggit ang parehong bagay? Hindi ba simpleng panalangin lamang ito? Hindi ba paulit-ulit na dasal lamang ito? Paano po naging kinatatakutan po ng impyerno ang isang panalangin alam kahit maliit na bata? Bago po natin sagutin yan, kailangan muna nating maintindihan ang isa pong katotohanan na madalas po nakakalimutan ng modernong tao. Maraming tao ngayon ang naniniwala lamang sa nakikita. Naniniwala sa siyensya, naniniwala sa material na bagay, naniniwala po sa nahahawakan. At wala pong masama doon. Ngunit bilang Kristiyano po, alam po natin hindi lamang po material ang realidad. May nakikita at may hindi nakikita. May physical at may spiritual. In 2 Corinthians chapter 4 verse 18 po sinasabi dito, "For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." Pinapaalala po dito ni San Pablo na may mas malalim po na realidad kaysa po sa nakikita ng ating mga mata. At dito na po pumapasok ang spiritual warfare. Maliwanag din po yan na sinasabi in Ephesians chapter 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the principalities, against the power, against the rulers of the darkness of this world. Pansinin niyo po ito. Hindi po dito sinasabi ni San Pablo na may laban. Ang sinasabi niya po dito, ang ating pakikipaglaban. Ibig sabihin lamang po nito, kasali po tayong lahat. Hindi lang po pari, hindi lang po ang madre, hindi lang po ang exorcist, hindi lang po ang mga santo. Lahat po tayo may laban para sa kaluluwa, sa pamilya, sa pananampalataya, sa kabanalan, sa kinabukasan ng ating mga anak, sa ating buhay spiritual. At kung may laban po, kailangan talaga ng sandata. At dito na po nagsisimulang maunawaan po kung bakit paulit-ulit na binabanggit po ng mga santo at ng mga exorcist ang rosaryo. Hindi po dahil ito ay magic, hindi po dahil ito ay superstition, hindi po dahil ito ay anting-anting, kundi dahil ito po ay isa sa pinakamabisang paraan upang ilapit ang kaluluwa kay Kristo. At kapag ang kaluluwa po ay lumalapit kay Kristo, unti-unti pong nawawala ng kapangyarihan ang kasalanan. At iyan po ang tunay na kinatatakutan ng impyerno. Now, biblical ba ang rosaryo? Well, ito po ang isa sa pinakakaraniwang tanong talaga. Nasaan ang rosaryo sa Biblia? May verse ba na nagsasabing magrosaryo? Hindi ba gawa-gawa lamang ito ng tao? Maganda naman po ang tanong at kailangan talaga nating sagutin ito ng tapat. Yes, totoo pong salitang rosaryo. At wala din po tayong mababasa sa Tagalog version na rosaryo sa Biblia. Katulad din po yan ng mga salitang Trinity, Incarnation, Bible, Purgatory. Ngunit ang kawalan po ng salita ay hindi po nangangahulugan na wala ang katotohanan. Halimbawa na lamang po, wala po ang salitang Trinity sa Biblia, pero tinatanggap po yan ng maraming mga denominasyon. At malinaw po ang katotohanan tungkol po sa Ama, Anak at Espiritu Santo na mababasa po sa Biblia. Ganito rin po ang rosaryo. Ang bawat bahagi po nito ay malalim po na nakaugat sa kasulatan. In Luke chapter 1 verse 28, sinasabi po doon, "Hail full of grace, the Lord is with thee." Ito po mismo ang pagbati ng Anghel Gabriel kay Maria. In Luke chapter 1 verse 42, "Blessed are you among women." Ito naman po ang sinasabi ni Elizabeth habang puno po ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po ito. Ibig sabihin lamang po, ang unang bahagi po ng Aba, Ginoong Maria, ay diretso talagang galing mismo sa Biblia. Hindi po yan imbento, hindi po yan dagdag, hindi po yan gawa-gawa. Kasulatan mismo ang nagsasabi niyan. Ngayon, tingnan po natin ang mga misteryo po ng Rosaryo. Ano ba ang pinagninilayan natin sa Rosaryo? Annunciation, nasa Biblia. Ang visitation, nasa Biblia po yan. Birth of Christ, crucifixion, resurrection, ascension, Pentecost. Lahat po ito ay nasa Biblia. Sa madaling salita po, ang rosaryo po ay hindi pagtakas mula sa Biblia. Ang rosaryo po ay paglalakbay sa Biblia mismo. Ang bawat
Butil po ay parang isang hakbang po sa buhay ni Kristo. At habang inuulit mo po ang panalangin, unti-unti kang inilulubog sa misteryo po ng Ibanghelyo. Now, ito po ang isa sa pinakamalaking objection po laban sa rosaryo. Madalas po na ginagamit nila, Matthew chapter 6 verse 7. Do not heap up empty praises as the Gentiles do. At dahil po dito, may ilan po na nagsasabing, paulit-ulit kasi. Pare-pareho lang ang sinasabi. Hindi ba bawal yan? Ngunit tingnan po natin mabuti ang sinasabi mismo ni Kristo. Hindi niya po sinasabi na, do not repeat prayers. Ang sinasabi niya po dito, do not use vain repetitions. Ang salita pong mahalaga ay vain. Ibig sabihin, walang laman, walang puso, walang pananampalataya, walang pagmamahal. Now, ito ngayon ang malalim na katotohanan. Kung ang paulit-ulit po ay automatic na mali na, bakit sa langit mismo ay may paulit-ulit na pagpupuri? In Revelation chapter 4 verse 8, sinasabi po doon, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Araw at gabi po yan na sinasabi. Paulit-ulit po yan. Walang tigil po yan. At hindi po iyon vain repetition. Dahil puno po iyon ng pagsamba. Puno po yan ng pagmamahal. Puno po yan ng kabanalan. Ganito rin po ang rosaryo. Kapag minabadali mo ito, kapag wala kang puso kung magdasal ng rosaryo, kapag nagmamadali ka lamang matapos, naku po, maring maging empty repetition din yan. Ngunit kapag pinagninilayan mo ang buhay ni Kristo, ang bawat Hail Mary po ay nagiging hakbang papalapit sa Diyos. At iyan po ang dahilan kung bakit maraming santo po ang umiiyak habang nagro-rosaryo. Hindi po dahil sa salita, kundi dahil sa lalim po ng misteryo kanilang pinagninilayan. Now, bakit may mga exorcist po na nagpapatotoo nito? Now, sa part po na ito, puntahan po natin ang isa sa pinaka-interesanting bahagi po. Si Father Gabriel Amort po, dati po siyang chief exorcist ng Roma. Mahigit po sa 30 years na. Libo-libong exorcism, libo-libong pakikipaglaban sa kadiliman. At sa lahat po ng kanyang naranasan, isa po sa pinakamadalas niyang sabihin na ito, the rosary is the most powerful weapon. Bakit? Ano ang kanyang nakikita? Kapag nagsisimula ang taimtim na rosaryo sa panahon ng exorcism, may mga sumisigaw na, may mga nagmumura, may nanginginig, may tumatangging marinig ang pangalan ni Maria, may nagiging agresibo. Ngunit linawin pa natin ito. Hindi po dahil sa butil, hindi po dahil yan sa kahoy, hindi po dahil sa medalya, hindi po dahil sa string. Ang demonyo po ay hindi natatakot sa mga plastic na yan. Hindi po natatakot sa kahoy, hindi po natatakot sa metal. Ang kinatatakutan niya ay ang biyayang dala mismo ng panalangin. Ang kinatatakutan niya po ay ang pusong lumalapit kay Kristo. Kinatatakutan niya ang mga kaluluwang nagsisisi, ang mga taong bumabalik sa kumpisal, ang mga pamilyang sama-samang nagdarasal. At dito po natin naunawaan ang isa sa napakalalim po na katotohanan. Ang rosaryo ay hindi sandata dahil sa bagay. Ang rosaryo ay sandata dahil inilalapit tayo nito sa pinagmumulan ng lahat po ng kapangyarihan, ang ating Panginoong Kristo. At tandaan po natin, walang mas kinatatakutan po ang impyerno kaysa po sa isang taong tunay na nagmamahal, sumusunod, nagtitiwala kay Kristo. Kaya bakit mahalaga po si Maria sa labanang ito? Well, yan na rin po ang madalas na misunderstanding. Hindi po sinasamba ng Katoliko si Maria, si Kristo pa rin po ang sentro ng rosaryo. Ngunit si Maria po ay may espesyal na papel sa plano ng Diyos. Maliwanag po yan ni sinasabi in Genesis 3:15, I will put enmity between you and the woman. Ito pong tinatawag na proto-evangelium, ang unang propesiya ng tagumpay laban sa ahas. Si Maria po ang bagong Eva. Kung paanong may babaeng nasangkot sa pagbagsak, may babae rin pong ginamit ng Diyos sa pagdating po ng tagapagligtas. In John chapter 2 verse 5, sinasabi po doon, do whatever He tells you. Iyan po mismo ang misyon ni Maria. Hindi ilayo tayo kay Kristo, kundi ilapit tayo kay Kristo. Now, anong sinasabi ng mga santo? Si Padre Pio po ay halos hindi humihiwalay sa kanyang rosaryo. Tinatawag niya po itong the weapon for these times. Hindi po yan libro, hindi po yan debate, hindi po yan politika. Rosaryo mismo ang kanyang dala. Si St. Louis de Montfort naman po ay nagsabi rin na the rosary is the most powerful weapon to touch the heart of Jesus. At si St. John Paul II, sabi niya, the rosary is my favorite prayer. Now, bakit kaya pare-pareho silang nagtuturo nito? Dahil po yan sa naranasan nila ang kapangyarihan nito sa kanilang sariling buhay. Now, ito po ang pinakamalaking bahagi. Hindi po ang matakot sa demonyo, hindi po ang hanapin ang poses, hindi po ang mahumaling sa exorcism. Ang mensahe po ay mas simple. Lumapit kay Kristo. Magdasal, magpakabanal, magtiwala sa Diyos.
Ang tunay po na kapangyarihan ng rosaryo ay hindi po ang pagpapalayas ng demonyo. Ang tunay po na kapangyarihan nito ay pagbabago ng puso. Kaya bakit kinatatakutan po ng impyerno ang rosaryo? Dahil po ang bawat dekada ng rosaryo ay pagninilay po sa Ebanghelyo, paglapit kay Kristo, paghingi ng biyaya, pagtanggi sa kasalanan. At bawat kaluluwang lumalapit po sa Diyos ay kaluluwang nawawala sa impluensya po ng kadiliman. Iyan po ang tunay na dahilan. Hindi po dahil sa dasal mismo, kundi sa biyayang dulot nito. Kaya paano kung mali ang tanong? Marahil hindi po ang makapangyarihan ba ang rosaryo, kundi handa ba akong pahintulutan ng Diyos na baguhin ako sa pamamagitan nito? Dahil ang rosaryo po ay hindi magic, hindi po yan shortcut, hindi po yan instant miracle. Ito po ay paraan ng kabanalan. Paraan po ng pananampalataya. Paraan po ng pagtitiwala. Sa panahon po natin ngayon, napakaraming tao po ang balisa, ang takot, ang nalulumbay, ang naliligaw. Marahil po, ang dahilan kung bakit paulit-ulit po na inirekomenda po ng mga santo ang rosaryo ay dahil alam nila ang mundo ay nangangailangan nito. Hindi po para makatakas sa realidad, kundi para harapin ito kasama si Kristo. Kung may isang bagay po na gustong ipaalala po ang mga exorcist, mga santo, o maging ang simbahan, ito po yon. Ang rosaryo ay hindi po tungkol kay Maria lamang. Ito ay tungkol sa ating Panginoong Kristo. At habang hinahawakan mo po ang bawat butil, ang bawat beads, unti-unti ka pong inilalapit ng langit sa Kanya. Kaya ang tunay po na dahilan kung bakit kinatatakutan po ng demonyo ang rosaryo ay hindi po dahil sa mga butil, hindi po yan dahil sa mga beads, kundi dahil sa bawat Aba, Ginoong Maria, na taimtim na dinadasal, may isang kaluluwa pong unti-unting bumabalik sa ating Panginoong Kristo. Kaya kung saan po kayo sa video na ito, suportahan po natin. I-subscribe po natin ang ating YouTube channel, i-follow po natin ang ating Facebook page, at suportahan nyo rin po ang ating ginagawang content creation sa pag-subscribe po sa link na nasa comment section. At i-comment nyo rin po sa ibaba, The Rosary is the greatest weapon against evil. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.